Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito pong response ni Senator Apollo Kibuloy. Ano ba 'yan? Nito ho ni Senator Bato de la Rosa. Okay? Na sabi ni Bato de la Rosa, na misunderstood lang daw po siya ni Espinido. Pero bago 'yan, puntahan po naman muna natin siyempre yung akusasyon sa kanya nito ni Jovi Espinido, 'di ba? Ito, sabi dito, Bato accused of protecting a suspected drug lord. Yan si Kerwin Espinosa. And then ganun din ito, Intel funds Pogo money used in Duterte's drug war, quota and reward system, Bongo tag as funnel. So dinadaan daw pala kay Imbudo, di ba? Funnel. Dinadaan kay kay Bongo. Lang iya oh. Yan. And then ito naman tong si Congresswoman Migs Nograles, kinonfirm niya kay Colonel. Sabi niya, so you confirm po, Colonel, na itong Pogo may basbas at may orders na nagpopondo dito sa reward system na galing sa Pogo na pinangalanan niyo po dito sa paragraph number 40. Pupuntahan natin yan mamaya. Tama po ba ito? Ngayon na senador natin, Senador Bongo. Diba? Yari, sagot niya, that is the information I received from Mayor Navarro. Alright. Okay. So ito ho yung affidavit ni Espinido. Alisin lang natin tong dalawang kolokoy diyan sa gilid. Okay, sabi ni Espinido rito, so naghihintay na lang siya ng retirement niya this coming October 2024. Kaya ang trabaho na lang niya, taga-check na lang siya ng attendance, wala nang kwenta kung tutuusin yung function niya. Okay, Alvera assignment. Among my notable former positions in the PNP was that of Chief of Police of Albuera Leyte. I was assigned to this post on July 13, 2016. Sabi niya. Only 2 weeks after Duterte assumed power. So pagkaupo ni Duterte, inappoint siya noong July 13 na maging Chief of Police ng Albuera Leyte. Okay, so yun ito tumagal hanggang sa December 2016. Okay? Wait a second. I have someone here na papakita ko po sa inyo. Papa, look at my Okay. face. Saglit lang po. Ayun po. Panira kang bata ka. Patang. Panira ka. Mag-i-edit pa ako. Okay. That's Quarantina. Our co-host. Okay, so ngayon po, nung nai-appoint na nga siya roon, ito na ho yung nangyari sa kanya. So personally po, pinili siya ni Bato de la Rosa. Okay, dahil daw po may mga residente ng Albuera na nagpepetisyon na siya po ay mailipat doon. So sabi niya, I was supposedly the only one capable of disbanding the Kerwin Espinosa drug group operating from that area. And PNP Chief Bato told me this in a phone call after he introduced himself to me during the cell call. This was my first time to hear his voice. Verily, I was able to speak to the PNP Chief Bato through my friend, the late Mayor Juni de la Serna of Albuera, Leyte. Okay. So sabi niya, tinawagan ako ni Bato de la Rosa, nagpakilala siya. Pagkatapos siya magpakilala, sabi niya sa akin, Juby, ikaw na pili ko na ilagay ko na maging Chief of Police ng Albuera. Kasi ikaw hinihingi ng mga tao doon, ng mga residente, na makakapag-disband sa grupo ni Kerwin Espinosa, yung drug lord. Yun daw sinabi sa kanya. And then soon after, I received a formal order from Camp Crame assigning me as Chief of Police of Albuera. In my 18 days of Albuera Cup, as Albuera Cup, I was able to disband the group of Kerwin Espinosa. Yan pong naka-orange dyan sa tabi niya, sa picture. Kaya sabi niya, Kerwin's father, Mayor Rolando Espinosa, then Mayor of Albuera, surrendered to me. Later, Kerwin henchmen who were involved in the drug trade followed suit by surrendering to me. Okay, so nagsisuko sa kanya, yung tatay ni Kerwin, Kerwin the drug lord. And then, noong August 2016, we took protective custody of the incumbent mayor, Rolando Espinosa, the father of Kerwin. Mayor Espinosa surrendered himself to PNP Chief Bato on the premise that he had been receiving threats to his life. So, ang ginawa raw po, lumipat o sabi, sumuko. Okay? Diyan etong si Mayor Espinosa, kay Bato de la Rosa. Kasi nga, meron daw pong banta sa buhay niya. So, sabi later, PNP Chief Bato turned over Mayor Espinosa. Ito na.
to me as chief of police of Albuera. So sumuko tapos pinasa kanila kasi nga nanganganib ang buhay. Later, and then after I approved his request for protective custody, so sumurrender kay Bato de la Rosa, pinasa sa kanila, kina Espinido, alagang-alaga nila. Thereafter, Mayor Espinosa held his office in our police station. So nagpa-function pa rin siya bilang mayor for more or less than a month until a commitment order was issued against him ordering his detention doon po sa Baybay City, Leyte. Na kung saan nga po doon siya napatay. Okay? Doon siya napatay. Ito ngayon. Sabat day. Opo. Pero totoo ba ito? Patay na po si Albuera Mayor Rolando Espinosa? Oh my God. Napatay. Opo. According sa report ng Baybay Police Station, ang CIDG 8 ang nag-responsible sa search warrant na ginamit para kay Rolando Espinosa at para kay Ayak at 13 years sa loob ng kulungan mismo ng sub-provincial jail ng Baybay City. So, sa kulungan po isinerving search warrant, paano po nangyaring naging napatay si Mayor? Hindi tayo makapagbigay kasi sabi ko nga, hindi ang Albuera ang unit ang CIDG. Okay. So dito ho, kinumpirma, may kasama pa yan na napatay. Ito hong si Yap, yung isang napatay. Okay, kasama. Ito nakakapagtaka nga doon. Paano namatay etong si Mayor Espinosa? Nandun siya sa loob ng kanyang selda. Tapos nag-serve sila ng search warrant. Isipin niyo yun, tinanong nga dyan si Espinido, is it normal na mag-i-issue ng search warrant sa loob ng kulungan ng isang detenadong akusado? Sabi niya, no, hindi normal 'yon. Kasi bakit kakailanganin ang search warrant? Nasa ilalim ka ng facility ng gobyerno. Anytime pwedeng isagawa yung paghahalughog, yung pagsasaliksik, 'di ba? Yung mga verification. Hindi kinakailangan. So nangyari po, ang ibig sabihin nito, yun pong search warrant na yan, kunwari lang yan para palitawing ng laban. Kasi pinalitaw po diyan, it was a rob out. Okay? Bakit naging rob out? Yun ang tanong 'Di ba? Yun. Ngayon, balikan natin tong number 7. While in protective custody, Mayor Espinosa submitted affidavits including a ledger. Ito sikat na sikat to noon A ledger, 'di ba? That contained the names of PNP officials and personnel who received money from the drug operations. Mayor Espinosa executed these affidavits to make good of his promise to the new administration to eradicate the festering drug problem in our country. So, kumbaga, etong si Mayor Espinosa, hindi ito katulad ng kanyang anak na drug lord si Kerwin. Okay? At bilang pangako niya sa gobyerno na kaisa siya sa paglipol ng problema sa illegal na droga. So, nag-submit siya ngayon ng ledger. Hanep. May ledger. May ledger siya. So, kumbaga pahugas kamay lang ito. Okay, Mayor Espinosa was assisted by his private lawyer, Leilani Villarino. Kung di ako nagkakamali, namatay rin to 'Di ba? Namatay rin yan. O ibang abogado yun. Namatay yan. Abogado niya. In ambush. And then he subscribed his affidavit before Provincial Prosecutor Arlene Cordovez. These were all documented through a video recording. Nirecord niyan, binidyohan niyan ni Espinido. These were all documented through a video recording. I was able to read these affidavits together with the logbook that was enclosed with a copy of cleared checks in the name of PNP officials. Okay. As such, I have learned that top PNP officials were receiving money from the Espinosas. Within this, I have initiated cases against these PNP officials until my relief. Okay, so inimbestigahan na rin niya yung mga PNP officials, sino-sino yung mga yon. Kasi po, yung pruweba, paano siya nakakasiguro, base po doon sa isinubmit na cleared checks. Pag sinabi natin cleared checks, para sa mga hindi po nakakaalam ng ano bang tawag dito, operation ng bangko sa tinatawag nating cheque. Kapag ako po ay nag-issue ng cheque, pambayad sa kinain kong pares. So itong binigyan ko ng cheque na nagkakahalaga ng 150 para sa pares at ibang mga kinain ko. At diniposito niya yan sa bangko. Okay? So ibig sabihin, naging pambayad, nakasingil sila gamit yung cheque. After a month, ibabalik po sa akin yan ng bangko. Ang tawag dyan ay bank report. Nakalagay sa isang sobre, sa isang brown envelope usually. So malaki, may maliit, depende sa dami. Yan po yung cheque ko. Cleared check ang tawag doon. Okay? Yun, ganon. Kaya po, may kopya sila. Kasi baka may magtanong, nako, fake news ka, JDB. Paano masasabing nagbayad sa PNP official kung ang cheque ay nandoon kila Kerwin pa rin?
Cleared check nga eh. Yun po yun ang paliwanag doon ng cleared check. Okay? Sana po nag-gets kung hindi nakakaalam kung paano yan. So sabi niya, I have turned over these logbooks kasi nga natanggal na siya sa pwesto niya. Copies of cleared checks and affidavits to Police Brigadier General Francisco Simburio, yung naging PNP Provincial Director of Leyte. And then the entries of the ledger or logbook implicating police officials were regularly made by Kerwin Espinosa's accountant or secretary sa pangalan daw po ng si Virbeca Giano to avoid duplication of payouts. Yan. So, etong tao na to, si Virbeca, ang tagalista. Para talaga siguro mahigpit ito sa listahan para walang doble-dobleng yung payola sa mga pulis. According to Mayor Espinosa, and as confirmed by Virbeca Giano, these payouts were being made to allow their unhampered drug operation in Region 8, including some parts of Luzon, Visayas, and Mindanao. Sabi niya, I did not allow the deletion. Hindi raw po siya pumayag na burahin yung mga pangalan doon sa logbook. Sabi niya. So kung ano yung sinubmit sa kanya ni Mayor Espinosa na ledger or logbook, kung ano yung entry, wala pong alteration, walang erasures. Hindi niya ho pinayagan. Now, dito sa 9, Mayor Espinosa feared the retaliation of police officials. Eto na. Diba kaya nga namatay? Who extorted protection money for the drug trade whom he identified as his protectors. I was able to verify these claims of extortion from the affidavits of the corroborating witnesses who attested, pinatotohanan ng mga witnesses daw yun, na nakita raw po nila itong mga Espinosa being threatened by the police officials whose names were on the logbook of jail time if they did not give them the requested payouts. I have copies of the Espinosa affidavits and the videos of its execution and signing. I was sure that these were not altered because I immediately received a copy of these affidavits and I was present in its execution. I was documenting it. Di ba binibidyohan niya nga? I preserved these pieces of evidence and I have submitted copies of it during one of the Senate hearings concerning Kerwin Espinosa's drug operation. Okay. Mayor Espinosa had a list of police generals and other PNP officials who received money from their group as indicated in the ledger, in the copies cleared checks that we were able to recover from their accountant, some of whom were even issued checks to prevent duplication. And then Mayor Espinosa was shortly taken out of custody pursuant to the commitment order issued by RTC branch number 34 ng Baybay Leyte. Okay, and ito pa. Caused the transfer of Mayor Espinosa to the provincial jail in Baybay Leyte. On November 5, 2016, he was killed. Okay, yung pinarinig ko sa inyo kanina. In a police operation led by Police Colonel Kerwin Marvin Marcos to enforce a search warrant related to illegal possession of firearms and illegal drugs at the Baybay Provincial Jail. Okay, search warrant. Yung ngayon tanong, bakit magkakaroon ng search warrant nasa loob ng detention facility ng pamahalaan? Diba? So, doon pa lang something, sabi nga something smelly. Okay? Something, sabi nga fishy. Okay? So, ngayon, I will show you the pictures of these people. Okay? Siglit. Etong si Marcos. Ito ho si Marcos. Ito si Matira. Okay? Alam niyo bang itong si Superintendent Marvin Marcos ay todong protektado ni Duterte? Ayaw ipakulong ni Digong yan. Sabi nga rito sa card na to, ayaw ipakulong, baka magsumbong. Ito kasi sabi ni Digong dati, I will not allow these guys. Sino po yung these guys na yon? Ito po. Ayaw niyang ipakulong si Marcos. Ayan Marcos. Okay, and then si Matira. Kasi ito nga yung sinasabing pumatay si Mayor Espinosa na isa sa magiging pinaka-importanting tawag dito, witness nila. Okay? So ayaw ipakulong. Sabi niya, I will not allow these guys to go to prison maski nasabihin ng NBI na murder. Total,
Hindi, dapat pala ganito eh. So, tangina. I will not allow these guys to go to prison. Maski na sabihin ng NBI na murder. Total, under ko naman ang NBI, sa Department of Justice. Di ba? Utang inang. Pinaglaruan po ni Duterte ang ating batas. Sipin nyo ha. Sabi niya ha, hindi ko papahintulutan na makulong ang mga taong iyan. Hindi ko hayaan na masilit sa kulungan, mapreso yung mga yan. Kahit sabihin pa ng NBI na murder. Ito bakit? Ito tal, under ko naman ng NBI. So, sa ilalim ng Department of Justice. Di ba? Ba't ngayon lang natin nalaman to? Hirap talaga pag nagdidikit kay Duterte, ano? Bakit kinakailangan magkaroon ng ganitong klaseng kabigat na pagtatago? Di ba? O proteksyon kung wala naman pong kinatatakutan. Yan, si Digong. Okay? Now, going back. Ito na. He was killed, blah, blah, blah. Ito. I personally reported to PNP Chief De La Rosa at his office in Camp Crame to submit my accomplishment report in my police operations in Albuera. In that meeting, however, he told me that Kerwin Espinosa had alleged that I was on the take from his group for 20,000 pesos per month. Yan. Sinabi rin ni Kerwin sa kanya, kay Bato, na, hindi kay Bato, sa Senado yan, sa hearing, na tumatanggap yan sa Espinido ng 20,000 monthly na payola. Okay, sabi niya, kay Bato, hindi totoo yan, nakahanda ako na mag-resign kapag ka napatunayan mo, o kapag ka meron kang mga ebidensya na katunayan, ako'y tumatanggap ng payola. Sabi niya kay Bato. So, I was eventually cleared by Kerwin, kasi sinabi rin ni Kerwin, na sinabi niya lang yun, sabi niya, cleared by Kerwin who said I was the only one who did not get money from him on his group in one of the Senate hearings where he was invited as a resource speaker. Sabi nga diyan, kapag hinihingian nila ng account, etong si Espinido, ang ibinabalik daw po ni Espinido, mga Bible verses ang itinetext sa kanila na Espinido. Okay, as I was reporting about my Albuera assignment to PNP Chief Bato, told me that Senior Superintendent Ferro relayed to him that I received protection. So may nagchismis daw kay Bato, si Ferro. Tumatanggap siya ng payola. Sabi niya, he even called Superintendent Albert Ferro, who was apparently in his office, sitting in a cubicle, to reiterate, parang nakasetup, ano ho? Pag-submit niya ng kanyang report, nandun din yung nag-aakusa, yung nagmarites na tumatanggap ng payola yan. I am sure this was concocted because even PNP Chief De La Rosa eventually admitted that Kerwin told him I never received a single centavo from his drug operations. Okay? So, totoo naman yan. Binanggit din Kibulo yan sa kanyang response na na kinausap niya nalaman daw niya yon, tapos pinuntahan daw niya pagbalik niya ng Krami. Tinanong niya si Kerwin, totoo ba sinabi mo sa Senate hearing na si Espinido tumatanggap ng payola? Sabi, hindi po. Nasabi ko lang naman yun kasi napatay sa kulungan ng tatay ko. Yun. Okay, I recall having a heated confrontation with Ferro sa harapan daw po ni Bato. Yan, galit na galit nga daw siya kasi nga mali yung kwento. So, gusto raw nilang sirain yung kanyang credibility, pati na rin i-discredit yung integridad ng casing na ginawa niya. Now, nobody would believe my statements if I am tainted as a paid protector of Kerwin. Okay, so ganon. And then the CIDG handled the cases against Kerwin Espinosa. They were subsequently dismissed. Diba? Na-dismiss nga yung mga kaso ni Kerwin Espinosa. Pero bakit ma-dismiss? Meron pong mga katibayan. O meron silang mga statements, di ba? Sworn statements, tapos yung mga payola, yung ledger, katibayan. Kung meron kang katibayan na nanunuhol ka sa mga opisyalis ng kapulisan para tuloy-tuloy yung iyong negosyo sa illegal drugs, dapat hindi ma-dismiss kasi maliwanag na maliwanag, yun pa lang, enough evidence na ikaw po ay involved sa drug trade, di ba? At kayo pa yung mga promotor. Ito, I believe Chief De La Rosa was involved in the dismissal of the cases that I built up against Kerwin Espinosa, including the burying of the cases that I was building against his police protectors or handler who have been receiving money from him. Sabi niya rito, naniniwala ako si Bato De La Rosa may kagagawan nito. Siya ang protector ni Kerwin Espinosa at nung mga kaso na nabaon na lamang, sabi niya. Kaso na inimbestigahan niya, mga involved dun sa mga nakakatanggap ng pera. Kasi wala naman na nangyari, wala tayong nabalitaan na kung meron ba nakasuhan doon.
I can say this because instead of allowing my unhampered access to Kerwin, when he was apprehended in Dubai, he immediately ordered Kerwin. So inutos daw agad nito ni Bato na na dalhin si Kerwin diyan sa AIDG. Yan. Instead of ordering to his turn over to my unit, which was then investigating the drug cases where Kerwin was involved. In the same vein, I have never heard again all the cases that were supposed to be filed against Kerwin's protectors, or if they actually have been filed in the first place, given that the decisive evidence establishing their guilt, that is the logbook and the copies of the cleared checks in the name of these people, and are still in the custody. Diba? Yari ka ngayon, Bato de la Rosa. Ito yung binabanggit ni Kong Diggs kanina. Even intelligence funds were used in the drug war. Okay? Pogo money was also used. After these Pogos were able to register with government funding, funding was funneled down from the level of Bongo. The intelligence officer I mentioned can discuss this further. Those at the anti-illegal drugs or AIDG are also conversant about the funding. So pinag-usapan daw talaga ron yung mga pondo na yan. Na magkano, alam ko, ang bayaran dyan ako malat nating balita, di ba? 50 mil, 150 yata, meron pa. Depende sa level ang itutumba na nasa listahan nila. Okay, they can help identify the police personnel who can actually receive the money or receive money in exchange for kills in the course of the drug war. Then the Paro Hinogs family had the same experience as Melvin Odicta and Kerwin Espinosa. Police elements helped them set up their drug operations. They are the frontmen labeled as drug lords, but in truth, there can be no drug lords without policemen protecting it. Correct. Diba, sabi nga niya rito, etong mga to, hindi ko to nabanggit dati sa mga naunang pagdinig. So, dito lang. Yan. Alright. So, yun ang kanyang statement na isinumiti niya po doon sa House of Representatives nung marap siya. Ngayon, ito naman po yung depensa ni Tobats, ni Bato de la Rosa. Petition niya yan, una sa kanya yan, sa utak niya yan, pero wala akong instruction na pumatay siya. Wag nating gawa ng istorya na to suit the narrative ng gustong magpalabas kung anong gustong lumabas diyan sa hearing na ginagawa ninyo. Ang tama yung kaya nga pinabit, wala pang pugo no, bakit dinadawit ang pugo ngayon? Sabi niya wala pa naman to kasi pogo noon. Sama doon sa intro pa lang yan. Na-obvious tuloy ba? Na-obvious. Sinabi po ni Lieutenant Colonel Espinido, ang kahulugan daw ng utos ninyong linisin ang droga ay patayin ang Di ba sinabi niya roon ni Espinido sa Congress, sa Kwan, kami sa police, sa PNP, we understand its orders through words or code. For example, sinabi ng tawag dito, neutralize. Ibig sabihin, patay. And you have to do it at all. Ibig sabihin, at all cost. Di ba? Pag-neutralize. Pero sabi rito ni Bato de la Rosa, bako, nasa utak niya lang yan. Wala akong sinabing ganun. mga sangkot dito. Naging malinaw ho ba yung inyong marching order nyo noon? At bakit ganito yung pagkakaunawa ni Espinido? Very clear. Very specific ang instruction na, Cheryl, na Espinido, pumunta ka sa Albuera Leyte para linisin mo yung problema sa droga sa lugar at banggain mo yung Espinosa crime syndicate, yung organized crime group ng Espinosa doon. Wala po akong instruction na patayin mo kung sinong dapat patayin at pumatay ka na pumatay doon. Wala akong instruction na gano'n. Even siya mismo, sinasabi niya, walang instruction na gano'n. Ang sabi lang niya na linisin ko yung droga. At ang kanyang, kung yan ang interpretasyon niya, nakasama na doon ang pagpatay, may problema siya dyan kung bakit gano'n ang interpretasyon niya. Basta wala akong instruction na patayin kung sinong dapat patayin. So ang tanging sinabi niyo po ay linisin. Linisin at wasakin yung sindikato sa droga dyan, yung Espinosa Group. Yung bungguin niya para matapos yung problema. Okay. So yung sinasabi raw niya na ibig sabihin ni Bato de la Rosa na misunderstood lang daw po siya. Okay? So ito ngayon po yung sagot ko rito. Kung totoong na misunderstood ka, kung totoong na misunderstood ka, Senator Bato de la Rosa, kung ako nandun kunwari, investigation, kagalang-galang na senador. Gaya natin si Panelo, ganun-ganun ng ulo. Kagalang-galang na senador. Gusto ko lang pong itanong sa inyo para sa kaalaman ng maraming mga Pilipino na nakararami. Imagine niyo na napayat ako. Na kayo po ba ay aware sa mga napatay sa ilalim ng pamumuno nito ni Colonel Espinido sa Albuera Leyte? Dahil ikaw yung pumili sa kanya. Diba? Aware ka ba sa accomplishments na napatay yung mga drug lords doon? Nabuwag niya yung yung grupo
Diba? So sasagot si Bato de la Rosa ron, syempre. Yes, Your Honor. Aware po ako dun. Wala naman siya iba isasagot, hindi aware lang eh. Okay. So, pinayagan niyo po ba yung kayo ho ba pumayag na o nagbigay ng instruction na na patayin yung mga sangkot sa illegal drug trade sa Alvera Leyte? Siyempre sasabihin ni Bato, hindi. Wala akong ganun kasing instruction, ano, gago. Hindi pa matino, hindi pa sira ang utok-tok ko para iutos ko na pumatay mga tao ko, no. Pero ho, ano hong aksyon ang ginawa ninyo nung malaman yung may mga napatay doon sa nasasakupan niya, 'di ba? O, 'yun ang itatanong ko sa kanya. Senator Bato de la Rosa, hindi mo ba nabalitaan 'yan? Imposibleng hindi. At nung nabalitaan mo 'yan, at 'yan ang talagang kapanipaniwalang nabalitaan mo 'yan, tinanong mo ba si Espinido, sino nag-utos sa iyong pumatay? Sumukti ng mga drug lord. 'Di ba? Oh, eto pa. Senator Bato de la Rosa, kung sa paniniwala mo na misunderstood ka niya dahil sa terminology na tawag dito, terminate, 'di ba? May si Bato sa ganun, terminate. Itinama mo ba? Have you ever corrected? Was there any instances that you corrected Juvie Espinosa, si Colonel, na dong bata, mali ang pagkaintindi mo. Ang hirap sa iyo, nakarinig ka ng English, yung mali na pag-intindi mo. Ang sinabi ko, maglinis ka, cleaners lang, kumbaga sa school. Cleaners ba? Walisin mo lang. O, pero yung walisin, di pa tayo na, linisin lang talaga. Yung hulihin mo. Ayoko nang kabalita pa na may pinatay kayo dun, ha? Ayoko nang may mga nanlaban. Meron hubang ganong instruction si Bato. Di ba? Mismo ho sa kanyang depensa. Wala siyang binanggit dito. Wala kayong maririnig dito na sinabi ni Bato de la Rosa yan. I corrected him. When the first time that I learned that there was a killing of a mayor, not mayor, a killing of other drug personalities in Alvira, the members of the Kirwin Espinosa. Wala ho. Di ba? Walang ganon si Bato de la Rosa. So, pinaikli ko lang yung sagot sa depensa niya. Tingnan nyo, ha? Ako sinasabing, patayin mo sinong dapat patayin. Denial na, no? Denial na. Kung interpretation niya yan, nasa kanya yan, sa utak niya yan, pero wala akong instruction na pumatay siya. Isa pang ibinunyag po ni Espinido yung reward at quota system sa war on drugs. Galing din daw sa small town lottery at Pogo yung pondo para sa mga reward. Ano po ang reaksyon nyo? Sagot nyo po rito. Lumalabas talaga na yung objective ng Quad Committee na yan ay talagang i-link yung Pogo, i-link yung AJK, i-link yung drug problem, at papunta talaga yan kay President Duterte. Dahil, alam mo, bakit ako nagtataka? If you can remember 2016 ko nilagay sa Espinido noon, hindi pa familiar yung term na Pogo. Okay, hindi pa raw familiar yung term na Pogo. Okay? 2016 naman kasi, di ba? Kailan ba ang Executive Order number 13? 2017. Right? Tama? 2017. Oh. Pero 2016 po, sinisimulan na po ng kampo ni Duterte na kumuha yung itong mga taga-Pogo, kumuha po ng permit, nagpo-proseso na ang pagkor ng mga permit para sa Pogo. 2016, pag-upo pa lamang ni Duterte. Kaya nga sabi ko noon, so ibig sabihin pala, yung pagpakandidato ni Duterte rito, possibility, total, nasa likod niya yung mga sangkot dito, gaya nila Michael Yang, bahagi ng pagpasok ni Duterte sa pagka-presidente, kasabay rin po ng pagka-presidente na magkaroon ng legalization ng Pogo off state sa Pilipinas. Yung Pogo na Duterte brand, not the Pogo brand since 2003, panahon pa ni Gloria. Hindi po yun ang tinutukoy ko. Yun yung back office lang yun at matitino yung mga yun. Hindi katulad ng Pogo na itong kila Kidigong. Okay, so we have to isolate the two. Okay, so yung Duterte Pogo is 2017 through Executive Order number 13. Okay? Pero doon ba sa statement ni Espinido may binanggit ba siyang taon ng Pogo money? Di ba? Wala. Ang sinasabi niya lamang doon na yung Pogo money ay nagamit. Sabi niya yung intelligence funds nagamit din daw po doon sa war on drug. Ayan o. Pogo money was also used. Hanggang kailan po ba siya na nanatili roon sa kanyang pwesto? Ito ho. Ito, July 13 to 2016 hanggang December
2016 doon po sa Albuera, Leyte bilang Chief of Police ng Albuera, Leyte. Okay? So ibig kong sabihin dito, hindi po siya nawala sa sirkulasyon ng kapulisan. Ito pong si Espinido. Okay? At nakarating sa kanya, nakarating sa kanya ng ito na may pogo na. Kasi dati, intelligence funds lang ang ginagamit na pang mga papremyo. Oy, nakapatay kayo. Congratulations! 50,000! Bigyan ng jacket! Yung ganon. Diba? Killer of the day! Bigyan ng jacket yan! O, tapos 150. Oy, mataas ang level ito. O, diba? Mababa ang level. 50. O, ano? Sino yan? Bigyan ng medalya. Pag hindi kilala, no, medalya lang. Diba? Pag napatay yung boss, uy! I-promote! Kalaunan, nagkaroon na po ng pogo. May pera na ng pogong pumapasok. So, pati ho pera na ng pogo, ginagamit na raw sa papremyo sa mga nakakapatay. Okay? Ang problema kasi sa war on drugs ni Duterte, hindi wala rito eh. Pero may binanggit siya nun sa Kongreso, walang mali sa war on drugs. Kailangan natin gawin yan. Giyera laban sa illegal na droga. Totoo naman yun, di ba? Agree lahat? Agree tayo. Mag-agree tayo lahat dyan. Kailangan gawin ng gobyerno ang giyera laban sa illegal na droga. Sabi niya, walang mali doon. Wala naman po talagang mali dyan. Ito po yung mali na sinabi niya, yung pamamaraan ng pagpapatupad ng war on drugs. Bakit? Kasi nga lumilitaw po sa mga investigasyon, pinatay lamang nila ginamit nila yung PNP para mapatay ang kompetisyon sa illegal drugs. Kaya nga naman nanatiling buhay. Pagbaba ni Duterte, buhay na buhay pa rin ang illegal drugs. Hindi totoo na nang maging presidente si PBBM, nagbalikan ng droga. Di ba? Kung nagbalikan yung mga yun, ibig sabihin, dati na talaga silang nandyan, nagpahinga lang. So sino po yung nagpapahinga? Yung nakaraang administrasyon. Di sana sinabi nila, pag-upo ni PBBM, may talagang illegal drugs sa buong Pilipinas. Di ba dapat ganon? Ang problema, ang sinasabi lang nila, nagbalik ang droga. Nagbalikan. Ano nangyari ngayon dito? Gusto na naman nila kill uli ng war on drugs. Bakit? Kasi may natira pa ho, hindi nila naubos yung kakompetensya ng mga kabaro nilang mga drug lords. At gusto na naman nilang gamitin itong PNP natin para sa pagsyukti ng mga kalaban. 'Di ba? Ito na nga lang eh. Bakit sa Davao City hindi umabot ang war on drugs? Di pagka umabot nga daw doon, di patay si Baste. Patay yung mga anak ni Duterte. Remember, they were 20... Kailan nga yun? 2016 ba yun? When they were challenged by Senator Trillanes na magpa-drug test ang mga Duterte, yung buong pamilya. Ito mga politiko, sila Sara, si Baste, si Pulong, di ba? 2016 natin, 2017. Alauna, nagpa-hair follicle test, etong si Pulong. Di ba? Pero yung tatay niya, hindi. Yun yung hinarang ni Harry Roque. Tapos si Baste, hindi rin nagpa-drug test. Pag nagpa-drug test yun, yari. Di ba? Okay. So, balikan natin ngayon ang depensa ni Bato. Sikat yung term na pogo, hindi pa yan byword noon. Nagiging sikat na yung pogo itong later part na itong nagdaang mga taon na lang na maraming abuso na nangyari sa pogo. Okay. So, binabanggit ni Bato de la Rosa. Ito daw pong pogo, naging sikat na lamang daw po nitong 2022 na. Onwards, nung panahon kasi na yon, nagsimula ng nagkabulgar-bulgaran, may mga nakakatakas na at nagre-report na mga karahasang nangyari sa kanila sa pogo. Pero ang totoo, panahon pa lamang po ni Tati Diggs, ni FPRRD, meron na hong mga kidnapping ng mga turista, ng mga Mandarin speaking or Hokkien speaking Chinese or Vietnamese, as long as they speak Chinese fluently, kinikidnap sila rin sa Pilipinas. Actually, rito nga malapit sa amin, na Go Philippines, merong sa Araneta Avenue, Araneta Avenue, meron pong dalawang van na magkabaybay. Ang laman po noon supposed pogo workers. So, nung mag-traffic po sa E. Rodriguez, na malapit sa QI, ay nakatalon yung dalawang Chinese. Nung bumagal na yung sasakyan, kasi nga mag-red light eh. So, nung nagmi-minor na, lumundag sila sa bintana at nakahingi ng tulong. Bukod pa noon, marami pang mga ganyan sa iba't ibang lugar na nangyari na nakatakas. Diba? Pero nitong panahon na nga lang po ni PBBM, talagang pumutok yung problema sa pogo. At yun ang sinasabi ni Bato, na nung panahon yan, paano raw nangyari, na binabanggit nito ni Espinido, yung pera ng pogo naging pambayad. Pero hindi po tinanggi ni Bato de la Rosa na tinanggi rin naman pala niya na nagkaroon ng mga ganong klase mga pambayad. Pero ang pagtanggi niya lamang
dito, hindi yung tipong hindi galing sa kanya. Okay, ito. Hindi ko sinasabi na walang pugo noon, pero hindi yan alam, hindi yan kilala. Kung meron man pugo noon, starting to take off siguro, yung panahon na yun. Pero nagtaka ako, bakit ngayon ginamit niya yung term nung 2016 na mga pangyayari? No, wala man. Hindi naman sinabi ni Espinido na noong 2016 pera ng Pogo. Ang sinasabi ni Espinido, kung pansinin nyo lang hanggang December nga lang siya noon 2016 sa Albuera, di ba? Tapos nalipat na siya sa ibang lugar. At tinutukoy nito ay yung mga natuklasan niya, nalaman niya na kung hanggang maring sa kasalukuyan, di ba, na hindi pa nalalansag ang Pogo, nalaman niya na nagamit yung pera ng Pogo sa pamumudmud para sa mga papremyo sa mga pag may napapatay ng mga nasa listahan ng kakompetensya. Ako hindi ako pamilya sa term ng pugo noong 2016. Pagpasok ko as chief PNP, siya tuloy alam niya. Parang hindi ka paniwala yung kanya sinasabi. At ito, klaruhin ko, Cyril, walang mamatay man ako, wala akong binibigay na reward, monetary reward dyan sa mga may napatay ko noon na mga drug personalities. Ako, sabi ko sa kanila, kung meron kayo maganda accomplishment, ipopromote ko kayo. Kasama dyan si Espinido. Yung kanyang superintendent, yung rank ko niyan, Lieutenant Colonel from Major. Dahil maganda yung pinakita niya performance doon sa Albuera, ni-promote ko yan na superintendent. So, yun lang ang akin. Wala pa akong binibigyan ng, hindi ako namimigay ng cash reward kung meron kayong accomplishment dyan. Saan ako kukuha? Ang cash reward na nakalagay sa PNP ay yung nakalagay sa listahan talaga na approve ng DILG na mga most wanted persons na may mga patong sa ulo. Yan yun. Pero yung mga nasa listahan ko no, sabi nila na pag napatay may cash reward, swear to God, mamatay man ako ngayon, wala akong binibigay na pera dyan, wala akong binibigay na reward para dyan sa mga sinasabi nilang nasa listahan na mamamatay. Diba? Ano no kung talagang nag-gets yung sinasabi ni Espinido. Sinasabi ni Espinido, ay illegal yung paggamit ng pera na yon na dinaan kina Bongo, hindi dinaan sa PNP chief. Diba? Dinaan kina Bongo. Yun ang binabanggit ni Espinido. Kaya nga dapat humarap si Bongo tsaka si Bato Diba? Sa susunod na hearing ng Quad. Yung sabihin natin, interparliamentary courtesy. Igalang mo rin yung kabilang chamber. Yung hindi ko mo ikaw ay senador, di ba? Hindi mo na sila sisiputin. Pero ikaw, kapag kayo nagpapahiring, nagagalit kayo, nagpapadala kayo ng show cause order, di ba? Sinasite in contempt ninyo. Pag hindi kayo dinadaluhan, di kayo sinisipot ng mga gusto ninyong mapatawag. Tapos yung kabilang chamber, gusto kayong mapatawag, mapadalo, ayaw yung daluhan. Yan po pambabastos. Hindi po yan yung baliktad kasi yung sinasabi nila na interparliamentary courtesy. Ang interparliamentary courtesy, ang tama pong konsepto nito, igagalang mo sila. Ang imbitasyon nila, dadaluhan mo. Di ba? At doon dapat harapin ni Bato de la Rosa yun at ni Bongo. So, karapatan nila yun sa constitution natin na yung rights of the accused to confront his accuser. Di ba? Senator, ano po ang inyong reaksyon sa pagdihin sa inyo sa manungay extrajudicial killing sa war on drugs noong Administrasyong Duterte? Si Espinido, hindi yan lalabas, hindi yan babaligtad kung walang nagpapabaligtad. Hindi yan pupunta dyan na magsasalita na gano'n kung walang nag-recruit yan, walang nasa likod yan. Pupunta yan dyan dahil mayroong nag-recruit. That's the truth about it. Huwag na tayo magpaplastikan. Mayroong nag-recruit yan. At yung kanya mga statement dyan, halata na ginaguide siya, yung kanya affidavit. Dahil ito, isa side ko. Sabi niya, after daw nung hearing ng Senado, na nagsabi si Kerwin Espinosa na siya daw tumatanggap ng pera galing kay Espinosa with impact after nung hearing na yon, ako yung masamang ang loob ko dahil sinabi ni Espinosa, ni Kerwin Espinosa na tumatanggap daw ng pera si Espinido. Napaiyak pa nga ako sa hearing, sabi ko, grabe, umiyak na naman pala si Bato nung hearing. ano naman sitwasyon na ito? Parang wala Yung hearing po ng Senate Senate hearing po yung tinutukoy niya dyan. akong mapagkatiwalaan. Si Espinido na pinagkatiwalaan ko, tumatanggap rin pala ng pera. So masamang loob ko, umiyak ako doon sa hearing, Cyril. Pero nung pag-uwi doon sa Krabi, kinagabihan, pinuntahan ko si Kerwin. Sabi ko, Kerwin, totoo ba talaga sinabi mo na si Espinido tumatanggap sa iyo ng pera? Ang sabi ni Kerwin sa akin, sir, pasensya ka na. Sinabi ko yung kayo na dahil sa sama ng loob ko dahil napatay yung tatay ko doon sa loob ng kulungan sa Leyte. Kaya sinabi ko yun. Pero ang totoo, sir, hindi yan tumatanggap si Espinido ng pera, sir. Tinitext ko yan kung may kailangan siya ng pera. Pero ang sagot sa akin palagi ay Bible verses. Di ba? Yung nga binanggit ko kanina, Bible verses yung binabalik na hey, Espinido, kailangan ba ng pera? Kasi ilang buwan na naman yun, July. Di ba? July. Saka ito lang yan mga kapatid . Ang ikli ng pag-stay niya doon. Di ba? Kaya lang sinasabi naman is sa mga lugar nilang malawak-lawak na lugar na sasakupan nila at yung mga opisyalis ng kapulisan nasa payolan nila. So pagdating kay Espinido, tinitext niya na gusto mo ng pera, babatuhin siya ngayon siguro ng January 16. Di ba? For God so loved the world. Di ba? Ganun ginagawa ni Espinido. Tapos, so, hindi nasira yung aking pagkatiwala sa kanya. Ngayon, gumawa siya ng istorya na galit daw ako sa kanya dahil daw protector daw ako ni Kerwin na Espinosa
galit ako sa kanya. Kaya from Albuera Leyte, pinadala, sabi ko daw sa kanya na right after daw the hearing, tinawagan ko daw siya, which is napakasinungaling. Tinawagan ko daw siya at sinabihan ko siya na pumunta ka sa, asan kita doon sa Kwan, sa Usami City, tingnan natin yung tapang mo. Kasi gusto ko daw siya mamatay doon, ipapatay daw siya doon sa Usamis. Well, O, ang nangyari ron yung supposed killer niya, yun ang napatay nila. At ano nga, bakit lagi nagtatagumpay ng ganyan sa Espinido? Simple lang ang sagot doon, because God is with him. Right? Alayo kikibuloy, ano? Espinido, if you're listening right now, kung ako gustong mamatay ka, bakit pa kita tinatanong kung anong mga kailangan mo? Ipadala kita doon sa Usamis dahil nire-request ng gobernador doon dati na si Henry Waminal at yung mga mayor doon, pupunta sa opisina ko, nakailang balik yan. Nagkiusap nga, sir, baka pwede yung nangyari sa Albuera, sa peaceful ng Albuera, baka pwedeng gawin yun sa Usamis kasi grabing problema sa Usamis, sa droga talaga, sir. Hawak ng mga paruhinog. So sabi ko, Waminal, okay, sige. Hindi ko lang ma-remember kung sila nag-request kay Espinido na dalhin doon or ako ang nag-offer sa kanila na okay, si Espinido, ipadala ko dyan para ma-solve yung problema nyo dyan sa droga. So, pinadala ko si Espinido doon. Ngayon, bago ko siya pinadala, tinanong ko, Espinido, para matapang ka doon at babanggain mo yung malaking sindikato doon, anong kailangan mo? Sabi niya, sir, wala kaming mga baril, sir. Yung mga pulis doon, walang issue na long firearm. Ay, sabi ko, padalhan ng baril si Espinido doon. Pinaisyon ko ng mga long firearm. Marimember Espinido yan. I equip you properly bago ka pumunta doon. Tapos sabihin mo, pinapunta kita doon para mamatay ka dahil galit ako sa'yo. Kung wala kontra sa'yo, kung galit ako sa'yo, bakit kita bigyan ng sensitive na misyon? Nagtiwala ako sa kanya na gagawin niya yung mandato niya, nalinisin niya yung druga sa Usamis. Dahil naniwala ako sa kanyang kakayahan na matino siya na tao, sabadista siya, malaki ang hanga ko sa mga sabadista, matino na tao yan. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Senator Uy, alam mo palang sabadista yun. Alam mo palang ano yun bakit tanto papadala mo sa ganung mission ng mga patayan, di ba? Kasi yun talagang ending doon. Oh. Na-obvious tuloy ba? Na-obvious. Sinabi po ni Lieutenant Colonel Espinido, ang kahulugan daw ng utos ninyong linisin ang droga ay patayin ang mga sangkot dito. Naging malinaw ho ba yung inyong marching order nyo noon? Ay, okay. Saglit. Musog pala. Matay ka dahil galit ako sa'yo. Kung wala kontra sa'yo, kung galit ako sa'yo, bakit kita bigyan ng sensitive na misyon? Nagtiwala ako sa kanya na gagawin niya yung mandato niya, na linisin niya yung druga sa Usamis. Dahil naniwala ako sa kanyang kakayahan na matino siya na tao, sabadista siya, malaki ang hanga ko sa mga sabadista, matino na tao yan. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Senator Bato, ilang beses niyo po nga na-mention yung tiwala niyo kay Espinido at sabi niyo nga po ay naniniwala kayo sa kanyang galing. At before siya nagsalita, ay maayos naman po ba yung inyong relasyon? Wala akong ma-remember na sama ng loob niya sa akin. Ang alam ko lang, mayroong 3 instances na, yun, binanggit naman niya sa hearing, na sumama ang loob niya sa PNP. Number 1, yun nga, yung sabi nga niya, yung pinangalanan siya ni Kerwin Espinosa na tumatanggap ng pera. Which, nadibang ko naman dahil You cleared that, yes. inilir ko kinagabihan. So wala na yun, okay na yun, pero masama ang loob niya doon. Pangalawa, yung retired ako as PNP chief, nasa Bucor na ako, humingi ng tulong yan na, sir, i-relieve ako dito sa Usami City. Sabi ko, Eto, sumbat. bakit? Anong dahilan? Basta i-relieve daw siya. So tinawagan ko si General Albayalde. Sabi ko, Mista, bakit yung relieve sa Espinido dyan na magandang performance sa Espinido? Bakit yung i-relieve? Sabi ni General Albayalde sa akin, Bok, nung suna kasi ni Pangulong Duterte, 2018 na suna yung nasabi ni Albayalde, merong congresswoman ng Miss Oak nagbigay sa kanya ng letter. At itong letter na kalaman noon, copy fornest na siya, address talaga kay General Anyo, Isay LG, na pinirmahan ng mga negosyante ng Usami City. Nagsabi na pinipetisyon nila na paalisin si Espinido doon dahil sobra-sobra na daw ginawa, nag-abuso na daw, yung kumukuha na daw ng mga construction materials. Anong gagawin naman ng Espinido doon? Di ba sa mga construction materials, mga bakal, ano yun, papakilo niya, mga pako, ganon, semento. Dayo lang siya doon. Anong gagawin niya ron? Magtatayo ng hardware? Nangyaya naman. Hindi nagbabayad. At kapag sinisingil, ay nagagalit daw. Tinatakot pa sila. So, pirmado yung sulat na yun. Sabi ni Albayalde, pirmado ng mga negosyante. Sabi ko, Bok, baka babalik yan, mabubuhay yung paruhinog na drug group dyan kung tanggalin yung si Espinido. Sabi ni Albayalde, Bok, may clearance na ito kay Isay LG Anyo. Kasi si Secretary Anyo pinadalhan ng letter. Sabi ko, Bok, baka pwedeng kausapin mo na yung mga kwan doon, mga negosyante ng Usami City na nagreklamo na pagbigyan na muna tayo, patuloy mo na sa Espinido dyan dahil baka nga babangon yung mga paruhinog. Sabi naman ang resulta ng usapan yun, hindi natuloy yung relief ni Espinido. Hindi natuloy yung relief niya, so andun siya. Yung pangatlong galit niya, yung nasa drug watch list ni President Duterte. Well,
yung watchlist na yan, hindi ko alam. Hindi ko alam kung Yan nga yung problema eh, di ba? Matapos gamitin si Espinido para ma-dislodge yung mga drug lords, mga karibal daw. Eh, again daw ha, karibal, allegedly karibal. Sa negosyo nila Michael Yang. Ayun. So, pinasama na. Kaya nga ako tingin ko dati ho kay Espinido, berdugo, napakasamang tao, kung saan mapunta, di ba? Puro patayan ang dala nito. O, kaya nga naging memes din dati yan eh. Tapos sinasabi rin na, hindi, dapat padala rito si Espinido. Dapat padala rito, matigas ba ang ulo, makulit ba yan, magulo ba sa lugar nyo? So, Espinido kailangan yan para patay yung mga yan. Di ba? Tapos biglang malalaman mo na Espinido tumatanggap ng pera. Di ba? Ganun ang nangyari sa kanya. Sinira siya unti-unti eh. Pero, wala akong narinig dito no na Bato de la Rosa na talagang buong tigas sa media na ipinagtanggol si Espinido. Wala rin akong narinig noon na Duterte na sa harap ng media eh talagang tigas pa nga talaga, tsaka tigas mukha na ipinagtanggol siya. Hindi katulad nitong dalawang ito ni Marcos at ni Matira. Nako, hindi niya kayang tirahin at ayaw niya pang ipakulong. Hindi nga rin ito nababanggit. Yung dalawang yan, hindi na nababanggit ni Bato yan. ano siya nakarating sa watchlist noon, basta nandyan daw siya sa watchlist. At yung dinideliberate yung kiniklear yung kanyang pangalan. So, sabi ko, kung yan ang rason niya, bakit niya sabihin? Ang sama ng loob ko, dahil sabihin niya na PNP ang Sindikato. organized na sindikato ng Pilipinas. That's very unfair. That's very uncalled for. Ibig ba niya sabihin na yung sweldo niya tinatanggap sa PNP na ginagamit niya pagpapakain sa kanyang mga anak ay galing sa sindikato? Ay hindi ko matanggap-tanggap yung statement niya. That's very sweeping. I feel bad. It breaks my heart to hear that statement coming from a active police officer na naka-uniforme pa sa hearing, naka-uniforme pa, sabihin niyang gano'n. Malungkot ang kapulisan dyan sa sinabi niya. Kung galit siya sa mga opisyal na kung kanino siya nagkampo, dapat doon niya ibuntong yung kanyang galit. Huwag yung lahat ng PNP na pinakamalaking sindikato ng Pilipinas ang PNP. Ayan, sabi ni Arnold, hindi nila na-blackmail si Espinido sa Albuera, kaya pinadala siya doon sa Usamis para mapatay ng mga tauhan ni Paruhinog. Pero, di ba, siya ang nakapatay sa mga Paruhinog. Eh, kaibigan ni Digong yung napatay doon na mayor ba yun, yung Paruhinog? Oh. Kaya yun, galit na galit sila sa kanya. Masama po yan. Yung po ay hindi naman pupunta dyan sa Kongreso si Espinido nang walang nagre-recruit sa kanya. Sino po kaya yun? Hindi ko alam kung sinong nagdala sa kanya dyan. Siguro, Hindi raw niya alam kung sino. Mamaya tuturo niya si SMR. alam mo, kasi ang recruitment nila dyan noon pa yan General Karamat. Di ba, kinausap ni Speaker Romualdez. Romualdez, Opo. doon sa bahay nila. Kaya kinubinsi na bumaligtad laban kay President Duterte at sa akin. At gagawin si PNP kapag bumaligtad. Eh ngayon, umayaw si Karamat, hindi nag-execute ang kapinabit. Pati tinanggal pa nila tinanggal pa from sa IDG. Okay. In regard to Karamat naman, hindi ba supposed to be dapat ma-assign ito sa Davao? Kaya lang, parang saglit lang yung appointment niya, yung assignment niya ron, binawi. Kasi nga naman, sangkot siya sa napatayan ng war on drugs. So, iniimbestigahan pa siya. Lagi nga namin nakikita yan sa Kongreso Nagko-cover kami ron, si Karamat. At saka, tawag dito, alagad naman talaga ni Duterte. Hindi dapat yan ibalik doon sa Davao. Diba? Dapat dininayan ng Kongreso, pati ng ilang mga kongresista kung kailan nila nakita siya, ano yung napag-usapan. And in fact, it was Karamat who was actually requesting na maging siyang susunod na chief PNP. Pero ang offer niya ay ipagkakanulo niya daw si Duterte. Yun naman ang counter allegation nitong mga taga House of Representatives paging nitong sina SMR. Kaya lang, sabi ni SMR, hindi ko pwedeng gawin 'yan kasi wala akong control sa desisyon ng Pangulo kung sino yung pipiliin niya na gawin niya nga chief PNP. Okay? As director ng sa IDG. Senator, So, ganun ang nakikita kong trend. Ganun nakikita kong trend. Senator, Pasensya na dyan sa mga Opo. chairman ng 4 na committee na yan. I know you are just doing your job. At wala kayong ibang motibo dyan kundi mag-imbestiga lang talaga. Yun naman pala di harapin mo. 'Di ba? Harapin niya. Yun naman ang simple ron Hindi naman siya, wala pong kasong nakasampa si Bato de la Rosa na ang parusa po ay 6 na taon pataas. Okay? Walang ganun. Kaya, hindi po siya madadampot pag dumalo siya sa Quadcom hearing. Sorry to say na yung ginagawa niyo investigasyon dyan, alam ko, pasensya na kayo, na ang nasa likuran naman ninyo ay yung Speaker of the House na na-establish po talaga na trying very hard na mapin down kami ni President Duterte.
So kanina tinatanong siya kung sino daw yung nag-recruit kay Espinido na lumantad magsalita ng ganito kontra sa kanila ni Duterte. Hindi daw niya alam. Pero ngayon, direkta niya na sinasabi, it was Speaker Martin Romualdez daw na na-establish daw niya talaga. I don't know kung anong klase ng methodology ang ginawa nito ni Bato de la Rosa para ma-establish niya yung facts na si Martin Romualdez nga yung nasa likod nito na para ma-pin down silang dalawa ni Duterte. Hanap talaga ng ebidensya laban sa amin para sa ICC. Opo. Senator Bato, gusto niyo po bang makausap? Usap ng personal Eh kasi yung investigation pong ito, tama si Bato ron sa huli. Ito ho kasing investigation na to, napakalaki pong tulong ito para ho sa ICC. Yan tong investigation na ginagawa ng Quad. si Espinido. Kung gusto niya mag-usap kami, pero hindi ako maghanap ng baka mamaya sabihin niya na guilty Palagay na naman niya. ako at kakausapin ko siya. Basta lalabas ang katotohanan. Huwag nating gawa ng istorya na to suit the narrative ng gustong magpalabas kung anong gustong lumabas diyan sa hearing na ginagawa ninyo. Halata man yung kaya nga binabit, wala pang pugo no, bakit dinadawit ang pugo ngayon? Sinasama doon sa pagkuhan. Na-obvious tuloy ba? Na-obvious. Okay, so yun ho yung kanyang depensa. Sa akin ang pinaka-main na counter ko lang talaga rito, main rebuttal ko rito kay Bato de la Rosa. Nung yung sinabi ni Espinido na terminology namin, nagkakaintindihan kami mga pulis. Na katulad ng isang terminology na tawag dito, linisin o kaya naman yung dito, neutralize. Yan, lahat kailangan mong gawin and that involves killing. Now, kung totoo po na misunderstood lamang siya nito ni Espinido, bakit hindi ikinorek ni Bato de la Rosa? Dapat noon pa lamang na nakaharap niya yan. O bakit nagkaroon na patayan doon sa Alviralite? Di ba? Tapos sagutin siya na, sabi niyo yan, term na ginamit niyo po sa akin. That's why you sent me there. Kasi, tiwala ka sa kakayahan ko. That's why in my 18 days, nalansag ko yung Kerwin Espinosa group. Sabi mo, neutralize. Sana sinabi ka, di ba, Toron? Ay, sus, tonto ko gihapon dong. Hindi ko sinabing syuktiin nyo. Sinabi ko, neutralize. Ibig sabihin, hindi na makagalaw. Pero hindi patay. Maging harmless. Maging ganun. Pusasan nyo, buhay. Hindi patayin. Di ba? Di sana, nagkaroon ng ganung klase na, na correction kay, di ba? Ito nga interview ko lang, wala eh. Wala siyang nabanggit na nalaman ko na nagkaroon ng mga patayan na hindi ko gusto because that is contrary, di ba, to the policy on war on drugs noong time ni Duterte. Kaya ikinorek ko siya. Sabi ko, walang patayan dong. Ay nako. Okay? So, yun lang ko. Pero ito lang eh. I'm sure ito, si TRL aware na aware dito. Di ba? Sabi ni TRL, lahat ng mga ito common knowledge na noon sa mga anti-Duterte. Pero amoy bago sa loyalista. Alam mo kung bakit? Because we supported Duterte at the time. Itong ebidensya na kami ang bumitbit, Idigong at Sara. Lalong-lalo kay Sara nung nakaraang halalan. Kasi ako nung nakaraang nagsusupport ako kay Duterte. Hindi ito tawag ito. Kumbaga hindi ko pinaniniwalaan kasi itong mga akusasyon na to sa kanya. Aware ako dito kasi bilang vlogger. Okay? At saka isa pa late ako nag-vlog eh. 2019 ako nag-vlog pero hindi pa ako noon nakilala. So, parang 2021, 2020, simula 2021 lang, ganun. Kaya tama ka. For me, this is something new. Kaya nakakagulat na it's like a surprise na, bakit may ganun? Kaya lang, syempre, common sense. Ang problema ninyo, nagkaroon ng syuktian, napatayan, pero dahilan, na-misunderstood siya nito ni Jovi Espinido, pero bakit hindi niya ikinorek yung kanyang tauhan? Di ba? Yun lang yun eh. Kung dadalo ito sa hearing at matanong siya ng ganun, patay talaga rin si Bato de la Rosa. Kawawa to. Di ba? Sabi ni Benjamin, harapin mo sir si Espinido sa quad hearing para mapatunayan mo yung alibay mo. Tama. Diba? Yun ang pinakamaganda doon. Okay? Palusot pa eh.